Maayong gabi sa mga Bisayang dako nga kaliwat nako. So, for tonight's video nga mga Inday no, samahan niyo ako mag-unat-unat tayo kasi feeling ko parang lumagatok-gatok na nga akong mga bukog-bukog. Uy, feel ko na talaga ang sign of aging. Naka-English gamay, bisan no educational. Kuyapan. So, kaninang hapon around 3:30, sinadya ko talagang kumain ng late lunch para kasama na yung dinner doon. Dahil sa sobrang mahal nga ng bilihin dito, kaya kailangan natin magtipid kung pwede nga lang 1D1 eat. Agoy, mapas mo gid akong bitok aning kahimtanga ba? Bitaw joke lang. Sinadya ko talagang kumain ng 3:30 kasi nga pinaplano ko talagang mag-unat-unat sa gabi para kahit papano magaan akong kumilos kasi feeling ko talaga parang ang tamad-tamad ko na. Nakakatamad pala ang buhay palamunin. Sa totoo lang, mas masarap talagang mag-unat-unat sa umaga kaso lang parang lately parang tinatamad baga ako. Hindi kagaya dati sa Hong Kong talaga I always find time na makapag-exercise, pagpawisan. Paano ba naman kasi dito? Diyos ko, pagising mo pa lang sa umaga, yung sikat ng araw nandiyan agad sa bintana. Kaya sobrang init. Isang galaw mo pa lang wala na, pawis na kilikili mo. So isa din yun sa mga reason na nakakapagtamad sa akin yung sobrang init. Parang hindi ko pa na-get over yung init ng Pilipinas. Siyempre sa Hong Kong kahit nagtatrabaho ka, malamig. Papasok ka sa palengke, pupunta ka sa mall, 24/7 ang aircon doon. Kaya bihira ka talagang pagpawisan. Dito sa Pilipinas, hindi mo naman pwedeng gawin ng ganun dahil kung hindi, naku, mamumulubi ka sa kabayad ng kuryente. Baka lalong makalbo yung aking asawa. Kaya tiis-tiis na lang tayo sa electric fan. Pero alam niyo ba, iba ang init dito kaysa sa probinsya. Kasi dito is parang humid siya. So talagang pagpapawisan ka kahit wala kang ginagawa. Not unlike sa province, although mainit din siya, pero breezy kasi malagas ang hangin kasing lakas ng hangin ng kapitbahay ko. Char. Kaya kahit wala pa kaming aircon doon, sa loob ng bahay namin, kahit naka-electric fan lang kami, malamig siya kahit paano nakakatulog kami ng maayos. Dito, halos tatlo-tatlo na yung electric fan na nakatapat sa'yo, basa pa rin singit mo. Kaya nga minsan nakukulitan na sa akin si Uncle. Kasi I always complaining every day, almost every day. Sabi ko, oh, it's very hot, I couldn't sleep. Kaya sabi sa akin, why don't you turn on the aircon, blah, blah, blah. Tapos pagkasasabitin niyang ganun, hindi na ako aangal kasi alam mo naman ako nagtitipid talaga ako sa kuryente. Siyempre, dalawang bahay na ang babayaran namin sa probinsya at saka dito. Kaya kailangan talaga higpitan ng sinturon. Hindi naman ako nagtitipid sa pagkain. Nakakain ko naman kung anong gusto kong kainin. Pero sa kuryente, hanggat maaari, kung kaya naman, ganun na lang. So habang ako ngayon nagpapapawis riyan, ito namang aking dalawang alaga ay matindi. Tingnan mo, sila na nakahiga dyan sa aking yoga mat. Ang kukulit, akala nila nakikipaglaro ako eh. So nung hawak ko na yung aking nunchuck ko, nagsilayuan na silang lahat. Si Genesis nagtatago na sa ilalim ng couch. Kasi takot na takot siya dyan dahil natamaan na kasi yung mukha niya yan. Kaya yun. So si Lance hindi pa. So ayan, palapit-lapit pa siya dyan. Pero pag yan napalo rin ang puwet niyan, lalayo na rin yan. Ang sarap talaga ng pakiramdam ko nang pinagpapawisan ako. Wala pang isang oras yun eh, pero yung pawis ko as in talagang tagaktak siya. Iba talaga yung pawis na nagmumula sa exercise kaysa pawis na nagmumula sa trabaho. Kaya kahit yun lang ginagawa ko, feeling ko parang ang gaan-gaan ulit ang katawan ko. Di nga.